Low.
Praise God. Hallelujah. Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo papasimula sa gawain ng Panginoon sa mga nanonood online. Welcome po sa Father's House Christian Center. Tayo awit sa Diyos sa isang siglang awitin. Awitin natin ng Panginoon. You are the first and the last. Bago tayo umawit, para pa natin purihin ng Panginoon. Taas natin ang Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to the Lord. Praise Jesus. You are holy. Hallelujah. Awitin natin ng Panginoon. Yes, beginning and the end, promise of wonder to come, the future is in your hands, God in the light, on the heart we will sing, you are the first and the last, beginning and the end, the promise of wonders to come. The future is in your hand. God in the light, God in the light. With all the earth they will sing. God our hope, God our hope, and our salvation. Worthy of all our praise, we are alive and everlasting. Great is your name, Jesus, the first and the last. One more time, you are the first and the last. You are the first and the last. Beginning and the end. Promise of wonders to come. The future is in your hands. God in the light, with all the earth they will sing. You are the author of love. You are the author of love. Freedom is in your name. Embracing the cosmic for us. Brought us to life again. God in the light. God in the light. We only are, let us sing. God our hope. God our hope in our salvation. Worthy of all our praise. Be our light everlasting. Great is your name, Jesus, the first and the last. One more time. God our hope in our salvation. Worthy of all our praise. Be our light everlasting. Great is your name, Jesus, the first and the last. Verse 2, show us the way. Show us the way of your love. Lead us towards the truth. Stir up the fire in us. Lead us time for you. God the light. God in your name. Jesus forever will sing. Let us sing the word of God. God our hope in our salvation. Worthy of all our praise. Be our life everlasting. Great is your name, Jesus, the first and the last. God our hope. God our hope in our salvation. God is all our praise. Be our life everlasting. Great is your name, Jesus, the first and the last. 11 verse 2. Show us the way of the love. Lead us toward the truth. Stir up the fire in us. Live us life for you. God in your name, Jesus forever will sing. As we Lord God, God our hope in our salvation. Worthy of all the praise. Be our light ever
your name, Jesus, the first and the last. One last time. Praise your name, Jesus, the first and the last. Palakpakan po rin natin ang dakilang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord God Almighty. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. We give honor and praise to the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Awit tayo sa Panginoon at sa mga na nawinig. At siya holy forever. Salamat sa Diyos. Tayo ang thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the last. All who come before us and all who will believe will sing the song of ages to the last. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy forever. Let's sing the Lord God. If you've been forgiven, if you've been forgiven, if you've been redeemed, sing a song forever to the Lamb. Yes, your God. If you walk in freedom, if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy forever. Hear your people sing, hear your people sing, holy to the King of Kings, holy, you will always be, holy forever. Basta na Diyos, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Tayo salamat sa Panginoon na nilikha ng langit at ng lupa. Salamatan natin ang Diyos. Hallelujah. Sa araw-araw na binigay niya pagpapalan, biyaya. Praise the Lord. Glory to Jesus. You're the Alpha and Omega, King of Kings and Lord of Lords. Thank you, God. Purihin niyo, Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat. Hallelujah. We got to Panginoon, your name is the highest. Yes. Holy to the King of Kings.
you will always be holy, holy forever. Palapuan natin ang Panginoon, puritan ang Panginoon Diyos. Praise the Lord, hallelujah. Thank you, Jesus. Glory to God. Glory, glory to the King of Kings and Lord of Lords. Purihin ka, Panginoon. Thank you, God. Praise Jesus. Hallelujah. Salamat, salamat. Praise the Lord. Para sa ating announcement, praise God. Meron pa tayo panalangin araw-araw. Ating morning prayer, morning devotion from 7 a.m. to 9 a.m. ng umaga. Meron po tayong mga prayers dito sa ating church ng tanghali, hapon, at gabi. Ating Sunday school 9 a.m. Umaga ng linggo sa pag-aaral at pagtuturo sa salita ng Panginoon. At meron po tayong Sunday school sa mga bata. Nakakalimanan po natin ang schedule or time kung anong oras. At 10 a.m. ating Sunday morning worship, 6:30 p.m. Sunday evening worship at midweek service natin every Wednesday, 6:30 p.m. din ng gabi. Praise God. Panalangin natin ang ating bansa, ating Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., mga government officials. Dalangin din natin ang kaayusan ng ating bansang Pilipinas, ang gobyerno, ang mga nangyayari kaguluhan. Dalangin natin ang kapayapaan, malapit na pagbabalik ng ating Panginoon. Praise the Lord. At ating Leaders Church Leadership International, pag-pray natin Pastor Greg Mitchell, Pastor Jessica Black, Pastor Joe Campbell, at ang ating national leader, Pastor Poete Cepeda, kasama din ng mga regional leaders, Pastor Frank Benaventura, Pastor Nalo Puntay, Pastor Ernie Herente, Pastor Charlie Carias, Pastor Yel Sebel, at ang ating ilang iglesia, Pastor Rico Herrera ng Baclaran. Pag-pray natin ang kalakasan, karunungan, kasiglahan, ng pangatawan ng ating mga pastor. Sama din natin pag-pray ating mga fellow Baclaran daughter churches, Pastor Herson Balbuena, Pastor Noel Torres, Pastor Richard Isay, Pastor Vincent Saber, Pastor Marcio Ayala, Pastor Bongkanyasa, Pastor Julie de China, Pastor Sam Bulbul, Brother Jimson Gaygon, and Brother Ruela Barca sa Church ng Caloocan. Pag-pray din natin ang ating mga fellow Baclaran granddaughter churches, Pastor Melvin David, Pastor John Ancianes, Pastor Jess Pancho, at Pastor Larry Umaya. Sama din natin mga lingkod ng Panginoon sa Imayong Dagat, Abu Dhabi, Cambodia, Taiwan, Israel, ating mga kapatid sa Vietnam, Indonesia, Japan, Laos, at pag-pray din natin ang bayang Antipolo. Sama na panalangin ng ating pastor, Pastor Luis Tercena, kay Sambayan, Spiritual Breakthrough, kay National Breakthrough, Salvation and Deliverance, Solain sa mga new converts. Dalangin natin, sariling kusali, sariling lote, at transportation vehicle sa gawain ng Panginoon. Healing request, prayer request, Shepard Garcia, Brother Noel Caro, Bonifacio San Pedro, Shirley San Pedro, Lita Lourdes Agat Tulo, Pastor Tongping, at ilapit na sa Panginoon din kung meron man ang mga karamdaman ngayong umaga. Pag-pray natin, magbibigay na ng Diyos sa ating mga buhay. Pag-pray din natin ating mga mahal sa buhay, ating mga kamag-anak, kapatid, magulang. Huwag natin hayaan sila hindi masyarado sa salita ng Panginoon at ipagmahal ng Diyos. Activities natin, meron po tayong Halloween presentation, November 1 sa Baclaran Church. Ang ating next month na po ito, susunod na dalawang linggo, ating International Bible Conference, November 3 to 7, ang ating impacting din next year sa March 21. Pagkandaan po natin itong mga activities na ito, at nakatagupen din ang Panginoon sa mga gawain na ito. Hallelujah. Bago tayo pa dumako sa isang panalangin, kasamahan tayo sa ating kapatid, Brother Abo. Bago tayo manalangin, purihin natin, palakpakan ang Panginoon. Taas natin ang Diyos. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. We give honor and praise to the Lord Jesus, our Savior, our healer, our baptizer, our provider. Praise God. Glory, glory. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yesu God, naman balay kami pa rin na malapit sa inyo, Panginoon. Hindi po rin pagpalain, Panginoon, God, ang bawat isang Panginoon, ang mga national leaders, international leaders, Panginoon, God, at namin Mother Church, Panginoon, sa Baclaran, Panginoon, God, kayo pa rin magpalaw, God, ibigay katuparan, Panginoon, God, ang mga pangangailangan nila, Panginoon, at ang magdadala ng iyong salita, Panginoon, God, samahan yung pusa, God, bigay ba rin na Espiritu, Panginoon, God, kayo pa rin magbigay ng kalinawan sa aming mga isipan, Panginoon, God, at yung mga
ng hiling request sa Panginoon, O God, ay patinalaban sa inyo, Panginoon, O God, pusit ang pagalingin, Panginoon, O God, inubalit mo kami ng mga kalakasan, Panginoon, O God, kung amis na magdarami sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Tayo magpanggapas sa isa't isa, tayo magkamayan. Hallelujah. Praise. Isang pawitan natin ng Panginoon, the time to be happy is now. Praise Bible Conference. Ito ay sa Bayanihan Center. Tuloy-tuloy pa rin ang ating church, ating adikain o pananaw ng church natin na abutin ang maraming Kristiyano, maraming tao, maraming kaluluwa. At sa panahon natin ngayon, ay huwag mo muna pupunan nyo kung ano-ano na ang lumalabas. Paminsan-minsan kasi magmasikin tayo. Gamitin natin ang internet at nung makita natin, kaya na mag-ingat kasi meron mga peke, meron mga AI na makikita ka na minsan hindi nakapaniwala. Pero kung ano-ano yung nangyayari na sa daigdig natin, bukod yung panayan lindol, may mga kalamidad, may pangako nakita, may mga palang nasa isang parte na sa bahagi ng Amerika yata yun. Yung syudad doon ay talagang tumilim dahil sa dami ng balang. Kung ano na nangyayari. Di ba? May sampa, may nakita na ako na mayroong nakita o mayroong nasumpungan sa JFK Airport. Yung isang babae na na-trace o na tawag dito, naharang o na-stranded doon sa airport ngayon. Nagtaka sila kasi yung pasaporte niya ay galing sa lumalabas na galing doon sa Lorenza. Ang pinagtaka ng kinaukulan, hindi matakbuhan kung saan bansa yun. Pero yung passport niya, nakalagay doon yung mga bayan na kung saan niya pinuntahan. May pumunta siya sa mayroong record na galing siya sa Japan, mayroong record sa Lorenza. Hindi malaman talaga siya, hindi makita sa mapa. Pagkarami, research nila ng research at lumalabas na para daw matandang, matandang parang may lumabas daw na ganong bayan nung nagdaang pang panahon na parang natabunan natin yan. Pero bakit hanggang ngayon nag-i-exist yung babae? Hindi ko alam kung yung AI pa daw o kuwan, pero ewan ko kasi announce din ni Trump, ang presidente ng Amerika na meron na. Tapos pagkaraan, habang iniimbestigahan nila, bigla na wala yung babae. Sino na natin nun? Hindi ko alam kung ano yun, kaya sabi ko kung ano na nangyayari sa bansa natin. Kaya pag-alaman ninyo, pag-isipan ninyo kung anong nataling noon sa inyo, kung anong buwan yan. Ako'y naniniwala, ginagawa rin na siya para guluhin ang isipan ng tao. Okay, so yun lang ang ating mga pabalita. Tulad ng aking sinabi, kagamat kung ano-ano na nangyayari sa daigdig natin, ang ating pananaw at ang puso rin natin ay abutin ang buong mundo dahil malapit na dumating na ang Panginoon. Okay, nasasabi na magla-lockdown daw ulit. Pero peke, ang
dapat makulong yung mga ganun mga gumagawa na yun. Okay, yung ating Jubilee Night sa Baclaran, Halloween presentation yun. Sabi niya, nagpasuri ko, kausap ko siya kahapon, ay panibagong sistema. Drama yun, pero hindi yung actual na yung parang naglalaro lang. Diba? Talagang pinagsikapan nilang paayusin dahil kinukunan talaga nila ng camera. Movie, yung labas ng Halloween presentation. Pinaghalo yata na horror, o awan ko paano nila. Gumamit pa sila daw ng drone. Ilang linggo na nilang ginagawa yun. Kaya may mga bagong tuklas ng mga artista sa Baclaran. So, papanukurin na lang yun, video yun. Kaya hindi katulad noon na mga nakapintura ng mga mukha ng mga disciple. Hindi lang ngayon. Iba na ginawa talaga nilang movie. So, kasama pa yung concert. Lalagyan pa rin daw nila ng concert. So, exciting. Parang makita na kung ang kinalabasan. Ang kanilang ginagawa na yun. So, yun ang ating kwan. Yun ang ating gawain. Okay, so, at December, may darating na panauhin si Pastor ang Baclaran, si Pastor Rico Herrera, si Ricky Warren. Tinatanong nga sa atin kung gusto daw natin ng revival. Foreigner, ano siya? Nasabi na si Mama daw gawing interpreter. Sabi ko, walang problema sa amin. Maraming interpreter sa amin kung tutubusin. Kaya lang, ang problema ay pera. Kasi katulad no, walong galing yata sila sa California. San Pedro. Good. Ano pa na yan? San Pedro, California. Walong mga gustong-gusto talaga nila makapunta dito sa Pilipinas. Kaya sarili nilang ticket, sarili nilang pagkain, nila pastor. Kaya lang, ang amin ko lang doon, yung lagi, tumitingin sa natin si Pastor Rico. Kaya lang, hindi ako sumangayo. Kaya ang tatanggap yata si Vincent, Noel, si Pastor Mars. Kaya lang, si Pastor Mars na nabanggit niya. Kaya hindi pa raw sila preparado. Kasi ang laki na niyo. Pastor Karoka, wala na 30,000 niya. Kasi, iba kasi pag-foreigner ang ating pero iba rin ang pagkilos no. Kaya ang pagkilos po ng Panginoon ay mahal. Binabayaran po yan. Ng isa panahon ng mga alagad ay kung makikita natin ang pagkilos ng Panginoon may kasamang pananalapi. So, yun lang. Wala na akong nalimutan. Tulad ng ating parating ginagawa, tayo'y darako sa pag-ibig ng pananalapi bago sa salita ng Panginoon. Hindi na ako magsasalita patungkol dito dahil una, ang topic kanina sa Sunday School ay may kinalaman sa tithings. Ay naka-online tayo, baka naman sabihin na ay talagang pinagbibigyan ng maigi yung ikaw. Diba? Parang ang sama naman ng kaya wag na. Tama na yung kanina. Kaya mananalangin na lang tayo at lilibong tayo ng pananalapi para sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Okay, tayo ay gawagan mo siya Eldan para tayo pamunahan dito. Praise God. Tayo manalangin sa Panginoon, dakila tapat na Diyos. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan, ang mga bagay na ginagawa mo at ang paglikom na ito ng pananalapi, inaangkin namin, Panginoon, na isang pribilehiyo para sa aming dakilang Diyos. Maraming pong salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan at sa iyong ginagawa, O God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Minsan pa, ulitan natin ang Panginoon, I did deliver. Praise the Lord. Praise God.
nakita ninyo, kung napanood ninyo, hindi ko na ilalabas dito dahil ito'y sumikat ito, nag-viral ito. Yung pangyayari sa Pilcoa, yung nanagasa na SUV. Sino nakakita nyo? Nakita nyo yun? Yung lalaking ang driver ay napakataba, nalaki ng tiyan, nilulungo ka nga nila, bukitin lakot pa lang, nanagasa. Luma na, wala na yung airport na mas mapinti ito. Kasi 14 yung niya eh. Yung pangyayari na yun sa Pilcoa, sino nakakaalam ng Pilcoa, yun yung sa Circle. Sa Quezon City, malapit din ang Pilyon. Yung sa Circle doon, yung paikot doon na kuwan. Yung pangyayari na yun sa Pilcoa, tinawag ng mga tao na isang malalang aksidente na nangyari. Pero sa totoo lang, para sa akin, hindi aksidente matatawag iyon. Kasi makikita mo yung intentional na pagsasagawa ng lalaking involved dito, yung driver ng SUV, nang tanongin, hindi makapagsalita. Dito niya alam ang kanyang ginagawa o nagdilim daw ang kanyang paningin. Ayon sa report, 13 ang sugatan at isa ang kumpirmadong patay. Ang daming sirang motor, at ditong tumatapon yung motor na sinasagasaan niya. Kaya nasabi ko hindi aksidente, intentional, kasi nakita doon na ang dami kumuha ng ang dami kumuha ng mga nakapag-record ng pangyayari. Nakita nung isang truck na yung SUV na yun, talagang binunggo yung nasa una ng motor. Talagang tumira ko. Kaya iniisip siguro ng driver ng dump truck, dahil iniisip niya na walang preno. Kaya ang ginawa niya, umirik siya at inunahan yung SUV, tapos tumigil siya. Ibig sabihin, inihain niya yung dump truck para doon sumubsog yung SUV sa dump truck para matigil na wala nang mapinsala. Sa madaling salita, magandang loob yung driver ng dump truck. Pero ang nakita ko doon, tumigil. Hindi sumubsog na sa dump truck. Tumigil at tapos umakras. Pagkatras pa niya, nakita pa niya yung nasa likuran niya na kotse. So, sila rin, tapos ay umulat na yung umiwas na doon sa dump truck. Kaya sabi ko, yung ba masasabi mong aksidente? Pero tinatawag nilang aksidente, hindi yung aksidente. Pagkatapos nun yung mga nakaparking doon sa kalsada, sinagasa talaga. Talaga ang pinupunto niya. Ang pinupunto niya, sinagasahan niya. Pagkatapos nun, umikot pa siya doon sa Technohub. Kung alam niyo yung Technohub doon. Pero hindi siya tumitigil. Umikot pa siya. At pagkatapos nun, nakakita pa siya, sinagasahan pa niya yung mga tricycle mga motor. 14 na sugatan. Isa yung kumpirmado na patay. Nahuli siya, inano siya, pinusa siya at tinanong siya, hindi siya nagsasalita. Ang sinasabi niya, ayaw ko muna magsalita, pagod ako. Pagpahingain ko muna ako, pagod ako. Sino ba iba yung talaga, inanong siya kung ano dahilan. Pinaginalaan ng nasa influensya ng alcohol, pero undergo siya. Doon sa para malaman kung anong ba't nagawa yun negative. Sa madaling salita, hindi siya lasing. So, inano pa sa drugs, sa ngayon hindi pa lumalabas yung resulta. Pero ang sabi lang niya, nagtungkad na muli, nagdilim lang ang kanyang paningin. Sabi niya, meron siya nakakikita na turista. Tapos yun na napinday lang, nagdilim daw yung paningin niya. Kung bakit na nag-aasal siya ng nag-aasal. Ang nakita ko roon, sabi ko nga hindi actually, ang nakita ko roon, ang tawag to process. Sinasasakalan doon. May espiritong nangingipapaw sa kanya. Yun ang malaking katotohanan doon. Kaya, yun ay patunay na na ang tao pala ay ang tao ay pwedeng pagdarian o patakuin ng isang espiritu. Ano mang uri ng espiritu yun?
at pwedeng patakbuhin, i-manipulate ang tao. Sino naniniwala ito? Pwede mangyari ito. Makibukas kayo sa akin sa aklat kasi meron rin ganitong pangyayari makikita mo sa aklat ng Lucas sa chapter 19 verse 1 hanggang verse 10 ay maganda ang nangyari dito. Hindi kagaya ito sa lalaking mataba na yaon, ang dami niyang pinatay. Nang mayroong mangibabaw sa kanyang espiritu, naging perwisyo siya. Totoo yan. May mga ano yan. May kanya-kanyang espiritu ang tao na hindi mo lang alam, yun ang nagmamanipulate sa iyo. Lucas chapter 19 verse 1, pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. Verse 2, may isang tao ang pangalan ni Zaccheo, isang pinuno ng maningil ng buwis at siya'y mayaman. Sinikap niya makita si Jesus. Upang makilala kung sino ito, ngunit sa dami ng tao, hindi ito makita dahil siya'y panda. Kaya natatakbo siyang nauna sa daanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikomoro. Tapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Zaccheo at sinabi, Zaccheo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Nagmadaling bumaba si Zaccheo at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Lahat na nakakita nito ay nagpulong-pulungan, nakikituloy siya sa isang makasalanan. Sabi nila, tumayo si Zaccheo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako'y may nadayang sino man, isasauli ko ito sa kanya ng makakapat na beses. Sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayan ito sapagkat anak din ni Abraham ang tao ito. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at kaligtasan na liligaw. Ay manandali ang manlangin, dakila at tapat na Diyos, marami kong salamat sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya o God. Marami kong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. The faith that Jesus recognized. Yun po yung title na nilagay ko rito. Ang pananampalataya, kinikilala ng ating Panginoon. Una, na nais kong bigyan natin ng pansin at pag-usapan, ang pananampalataya kay Jesus ay isang espiritu na hindi kailanman napapailalim sa pita ng naman. Katulad ng binanggit ko, may espiritu na nangingibabaw o nagmamanipulate sa buhay ng sino mang tao. Ang maganda dito kay Zaccheo, ang espiritu ng pananampalataya sa kanya ay umiral, kaya nakita natin nagawa niya yung mga bagay na yaon na napakahirap gawin o hindi basta-basta nagagawa ng sino mang tao. At tulad na sinabi ko, mayroong espiritu na nagpuprovoke sa tao para gawin niya isang bagay. Katulad nga noon, nangyari na yun sa Timboa, yung accident na yun, ano matatawag mo? Wala yung driver, hindi makausap. Hindi naman na lumawin ng tila. Hindi naman nagsalita. Huwag niya kung pakialaman. Hindi ba siya nagkakaroon? Hindi mo masasabi na ito. Pero naniniwala ka na kung mayroong espiritu na nagpatakbo ng buhay na sa oras na yun. At sa bawat tao, mayroong kanya-kanyang espiritu na nagtutubog sa kanya. At ang gusto kong pag-usapan ay ang espiritu na nagpatakbo ng buhay ni Zaccheo. At tinatawag natin yung makikita natin yung spirit of faith. Ang pananampalataya ko yung espiritu. Yung po ako natin kalilimutan. 2 Corinthians chapter 4 verse 13. Ngunit yamang may gayong ding espiritu ng pananampalataya. Kaya ang espiritu, yung ang pananampalataya, espiritu. Pag sinabing espiritu, yan ay isang puwersa na pwedeng magpatakbo, magpagalaw sa isang tao. Kung mayroon mang espiritu na pwedeng magpagalaw sa isang tao, sa ikasisira at ikapuperwisyo, mayroon din espiritu ng pananampalataya
Kaya basahin muli natin, ngunit yamang mayroon kayong ding espiritu ng pananampalataya na gaya ng nasusulat, sumampalataya ako at kaya't nagsasalita ako, ang iman ay nagsasampalataya, kaya't kami naman ay nagsasalita. Kaya pinapakita dito na ang pananampalataya ay espiritu. Sa iba, sa 1 Corinthians 12:9, binanggit pa rin ng ganito, sa iba ang pananampalataya sa gayon din espiritu. Kaya pinagtitibay na Apostol Pablo na ang pananampalataya ay isang pwersa o isang espiritu na pwedeng magpatakbo sa buhay ng isang tao. Ang Bible ay nagsasabing mayroong tinatawag na espiritu ng sanlibutan. At ako'y naniniwala, yung nangyari to sa lalaki na yun, na driver ng SUV, meron din siyang espiritu na mapanira, umapatay. 1 Corinthians chapter 2, verse 12, ngunit aming tinanggap hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu mula sa Diyos, upang ating mapagkilala ang mga bagay na nasa atin ay ibinigay na walang bayad ng Diyos. Ang sanlibutan daw ay mayroong espiritu na umiiral. Yan ang sabi rito. Kaya sabi niya, ating tinanggap ay hindi ang espiritu ng sanlibutan. Anumang espiritu yun na umibabaw, nag-influensya to sa lalaki niyo na yun ay espiritu ng sanlibutan. At ito ang dahilan kung bakit ang sanlibutan ay napakalakas ng influensya sa tao. Alam niyo kayo? Napakalakas ng influensya ng sanlibutan sa tao. Ang tao ay sunod-sunuran. Pero kung makikita mo kung ano ang ginagawa ng tao, pero binibinak yung labi niya rito, tapos yung lahi na niya, ginagawa karantain na ng yama. Sino nakakita na gano'n? Tapos tagtad ng tagtad ng tago rito sa mukha. Yung dila niya, ginagawa niya parang dila ng ahas. Diba? Sino nakakakita nun? Sa internet. Nagagawa nila yun dahil sa influensya ng sanlibutan o influensya ng espiritu na umiiral mula sa sanlibutan. Amen. At meron din sinasabi ang salita ng Diyos na espiritu ng kasinungalingan. At pag ito ay naghari, ang tao'y paniniwalaan ay bawang mga kasinungalingan. Bawang mga kasinungalingan. Kaya ang tao na mas madaling maniwala sa kasinungalingan kaysa sa katotohanan. 2 Thessalonians chapter 2 verse 11, dahil dito hahayaan ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at maniniwala sa kasinungalingan. Nakita mo kayo, halos ang tao ay nabubuhay sa kasinungalingan. Ipinanganak ka ng lalaki, pero pagkikilit, ikaw ay babae. Espiritu ng kasinungalingan. Diba? Nangungusap ako sa napakaraming espiritu na pinapakita ng Bible. Ephesians chapter 1 verse 17, upang ipagkaloob sa inyo ng Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, ng Ama ng kaluwalhatian, ang espiritu ng karunungan at ng pagpapahayag sa pagkakilala sa Kanya. Kaya kailangan natin ang espiritu ng karunungan. Amen. Yan ang dapat natin maunawaan. At sa mga matatagpuan niya, hindi may matatagpuan sa labas. Ang taong may espiritu ng pananampalataya, ay tandaan mo, ito yung dapat na nais kong ipaabot sa inyo. Ang taong may espiritu ng pananampalataya, ilalagay ka sa isang tamang lugar. Kaya kung sinasabi mong ikaw ay may pananampalataya, dapat lagi kang nasa tamang lugar. Si Zacchaeo'y inilagay ng espiritu ng pananampalataya niya sa ibabaw ng bukid ng Sycamore. At yun ang dahilan kaya namin niya ang Panginoon. Kaya kung totoong may espiritu tayo ng pananampalataya o may pananampalataya tayo, ilalagay ka ng espiritu ng pananampalataya na yan sa ikaayos ng buhay mo, manimit mo ang
ang Panginoon. Pero kapag ang umiiral sa iyo ay ang espiritu ng sanlibutan, ilalagay ka nito sa kasiraan, sa pagkawasak at sa kabuluhan. Sa palagay mo, anong buhay ng lalaking mataba na yung driver? Sa tingin nyo, anong sira ang buhay niya? Tanggal ang lisensya mo. Hindi na siya makapagmamaneho kahit kailan. Tatanggalan siya ng meron pa isa, ewan ko nakilala ninyo. Nangyari sa Teresa, isang kotse na nakasakasakit ng isang nakamotorsiklong estudyante na ka-uniform pa. Sa Teresa nangyari. Nagalit ang ang lalaki, yung nakakotse, hinabol niya yung nakitaman ng na galit sa kanya yung kaya tumakbo siya. Estudyante, nakahabaran sila, sumod sila doon sa mga estimita o saan sa pumunta. Hanggang sa naabot niya yung motorsiklo na estudyante ng uniform pa. Kinuktok niya talaga, tapos itubulong yung estudyante. Pagkatapos nung bumaba, yung driver at sinabi niya, huwag ka tatakbo, hindi po pwede gano'n na lang, pasensya na lang. Nung una, nagsusuko pa, naglawasan yung tao. Pero kung sa skinita ng Teresa, dyan nasa baba, Teresa Rizal. Ito tao to, itong bata nito. Tingin ako, sinabi yung nagasgasan yung aking sasakyan. Tatakasan pa ako. Bandang huli, siya yung nalagay sa Grabe po kayo. Ang tinakbo nyo, kita ko na yun ba? Kita ko talaga lang. Wala kayong sisinugin kung meron na kaming anak na nasa labas at sagasaan nyo sa tingin ko. Mahig nyo lamang yung estudyante na yan na nakamuto. Kaya muntik na siyang pagtulungan. Sabi na dahil lang sa kapirasong gas ka sa sasakyan ninyo, pakatay ka ng tao. Nakita na sa CCTV. Ang kagandahan sa ating ngayon naka-CCTV. Tinanggalan siya ng LTO ng lisensya. Hindi na siya makapagmaneho. Sabi niya, hindi tama yung kapirasong gas-gas, pakatay ka na ng tao. Ano ibig sabihin mo? May espiritu ng galit o ang meron sa kanya. Saan siya dinala? Sa kabuluhan, sa problema. Babayaran niya yung puto, babayaran niya yung bata, dahil sugat yung bata, lakit gastos. Kaya, ngayon mamili ka, anong espiritu ang gusto mo magmanipulate sa iyo? Kaya una, ang taong may espiritu ng pananampalataya, ilalagay ka sa tamang lugar. Bagamat kung iisipin na nakakatawa, pero yun ang tamang lugar, tulad ng ginawa ni Zaccheo, umakyat siya sa puno ng Sicamoro, tinangkawanan siya ng napakaraming mga Hudyo. Ang taong may pananampalataya ay hindi pwedeng ipailalim sa espiritu ng pera. Bakit ko nasabi? Dahil ang si Zaccheo ay isang negosyante o isang taong opisyal, maniningil ng buwis. Wala siya mapipera doon sa pagkakyat doon sa puno ng Sicamoro. Ano mapipera mo? Pero ang nakita mo dito, ang tao may pananampalataya hindi pwedeng ipanilalim sa bulong ng espiritu ng pera. Binanggit na si Zaccheo ay mayaman at opisyal na maniningil ng buwis. Hindi yung babanggitin ni Lucas kung hindi siya naging alipin ng pananalapi at hindi siya yayaman ng ganoon kayaman at hindi siya magiging opisyal kung hindi siya kahaman sa pera. Sa Lucas 18:18, nakikita natin mayroon din napakayaman na tinawag na the rich young ruler. Ang taong ito yung relihiyoso. Relihiyoso siya, ayaw natin sa kanyang naging masugid siyang tagasunod ng kautusan ni Moises mula pa sa kanyang pagkabata. Kaya lang, wala siyang espiritu ng pananampalataya. Ayon sa pagkakasulat ni Lucas at Marcos, kinalimutan niya ang Panginoon sa dahilan ang nag-iibago sa kanya ay ang espiritu ng pananalapi. Kaya pwede pa lang ang tao ay maging reliyoso na wala sa kanya yung espiritu ng pananampalataya. Ang nasa kanya yung espiritu ng pera.
Pero si Zaccheo nangibabaw sa kanya ang espiritu ng pananampalataya. Hindi siya nang hinayang sa oras na iyon na itapon niya sa Panginoon ang kanyang oras at panahon dahil nangingibabaw sa kanya ang espiritu ng pananampalataya. Inilagay siya, si Zaccheo, sa lugar na kung saan makakatagpos niya sa Jesus. Dinatuloy kinontrol siya ng pananampalataya, ng espiritu ng pananampalataya, ng espiritu ng pananampalataya ito, inilagay siya sa maayos at sa kanyang ikaliligtas. Wala pa akong nakita na taong nasa impluensya ng espiritu ng pananampalataya na nasira o napahamak ang buhay. Ang nakita ko ay mga taong binago ang buhay dahil sa impluensya ng espiritu ng pananampalataya. Ang dalagang Israelita na alipin ng asawa ni Kapitan Naaman, makikita natin ito, amen, sa kabila ng kanyang hindi magandang buhay, makikita natin, impluensya, kontrolado pa rin siya ng pananampalataya. Dahil kahit sa hirap ng buhay niya, naging siyang alipin, nasabi pa rin niya, manungawa ang aking Panginoon, ay lumapit sa Diyos ng Israel. Pagpapakita na hindi siya kontrolado ng masamang takbo ng buhay niya, ng kahirapan, ng pagkaalipin. Kontrolado siya ng Espiritu ng Panginoon. At alam natin ang naging kinahantungan niya. Siya ang naging dahilan ng lunas sa sakit ni Kapitan Naaman. Ano sa tingin mo talaga sa kanyang Naaman? Gagawin bakla ulit siyang katulog o baka gagawin siyang prinsesa ng kalantaan. Kaya ang ketong sa panahon na yaong walang lunas. Pag may ketong ka, ibig sabihin, hihintay mo ng mga ka. Unti-unti naglalaglag ang mga bahagi ng katawan mo dahil nabubulok ang katawan mo. Si Rahab isang patutot o kumababang uri ng babae, binago o nabago ang kapalaran, bunga ng espiritu ng pananampalataya. Ang mag-amain na si Mardoqueo at Reyna Esther, nabago ang kapalaran, bunga ng impluensya ng pananampalataya o ng espiritu ng pananampalataya. Ang tapang ni Reyna Esther. Nasabi niya, pagpasukin ko ang hari, Asuero, kung ako'y mamatay. Dahil lang yung sa kanyang kababayan na nabibingit sa kamatayan. Alam niyo po, medyo ko lamang, magbibigay lang ako ng konting testimonya bilang bago ko napunta dito. Sariwa pang OFW ako. Dahil nakapilos ang puso ko na muling buksan ang gawain ng Diyos sa bayang ito. Kailangan ko, simple nag-aaral ko yung mga anak ko. Si Gazel para ang pag-graduate ng taxi ako. Alam niyo ginagawa ko, minsan kumukuha ko ng isang taxi dahil nasa Baclaran pa kami nung pupunta kami dito para magkanta ako na muna ay Bible study, pero yun na yung church na yun. Doon pa rin na yung para makapunta kami dito, kukuha ko ng taxi dahil taxi driver ako. At yung taxi, hindi ko naman ipapasada. Gagamitin ko para pumunta dito, kasama ko yung mag-iina ko. Natisipilyakan dahil naisasabay ko na rin doon sa taxi. Ang bayad ko sa taxi, ang boundary noon ay 1,500. 24 hours. Kumukuha ko ng taxi upang lumabas kung masada, pero hindi ako namamasada hanggang hindi tapos ang gawain ng Diyos. Dahil linggo, mangangaral muna ako ng umaga at ng gabi. Pagkatapos ng gawain ay PM, gabi, saka ako magtataksi. Ang nakitirang oras na lang sa akin, halos 6 na oras na lang. 1 bike. Pero alam nyo, naranasan ko ang pagkilos ng Diyos, hindi akong pinabayaan. Isang ay sumakay sa akin. Yan ako, estudyante. Nag-iisip, sa totoo lang, kinakabahan na ako, wala pa akong gasolina.
tinakbo ko yung mga plano hanggang dito eh. Gusto yung gasolina ko, nung alam na natin yun. Tapos ilang oras na lang, ang gagawin ko. Lord, tulungan niyo ako. Makaboundary ako at kumita kahit pa paano. May sumakay sa aking estudyante. Estudyante, binayaran ako. Tingin ko, tatandaan. Sabi na, ang ano niya ay 120. Sabi niya, ako niya sa iyo na yan, huwag mo na sa kuya. Hindi ka ko na 200. Pagbaba niya, yung pera kasi nilalagay ko sa unahan na taklong taxi, nilalagay ko doon. Pagpatong ko doon, nakita ko, tinamaan ng ilaw, 1,000. Pag kinuha ko, may 1,000 nga. Hindi ko nakita yung estudyante. Bigla nawala. Nagkamali siya. Kahit man ako unang tingin ko 200 eh. Yung 200 na buo. Pagkatapos nun, pumunta ako ng Makati, may sumakay sa akin doon. Sabi niya, dalhin mo ako sa St. Luke, Makati, isang tulay lang yun, ano pa lang ng tulay mo, pagbaba nun, yun, si Tiyata na Diyan, pinapunta niya si Clark. Pagbaba mo na ng ganon, wala pa yata, isang kilometro yun. Wala Makati, pagbaba mo doon sa St. Luke na yun. May bumaba yun na mga babae. Mayaman talaga, kita ko sa sunod pa lang eh. Tinaputan niya ako, nakatupi pang ganon. Sabi niya, diplumi ko na ko sabi, sumagot siya, o yung mga nasuto niya, anak ko, magkano yung diin na niya. Yun ako 1,000. Napatingin ako sa kanya, salamat po. Kailan mo na lang yun. Hindi pupunta ro para magbakasyon. Kaya pumunta yung doon, may pa-hospital siya, sigurado ako. Ano yung tipo? Tapos nung pagkaraan ng nandun naman ako sa yung tapat na casino ng Terminal 3. Research World. Ayan pangalan nun. May sumakay sa akin ako. Sakay ng ako. Nako lang kasi. Sabi ko, ito lang ako dun. Sabi niya, tuksan. Hindi Tagalog. Ano kasi yung maintindihan, masabi na doon siya. Nakapun kasi. Pagka lang, wala ka. Isang poste lang. Dalaw lang nga. Ang tinuro niya yung puro din kasi doon eh. May mga club doon eh. Doon niya, pinapunta niya ako ng 500. Ang sabi niya sa akin. Okay? Okay? Okay. Mapagas siya. Okay na. Bigla ako na to. Hindi lang po yung nangyari sa Teresa. Maraming beses kong ginagawa yun. Pero pag nakakaiwan sa akin, isang malaking naiwanan ko sa malaking na bila ko ng spaghetti. Oo. Alam nyo, nasamahan ko mga taxi. Ang pinari ng taxi kasi yung jackline na yun. Ang dami ng taxi. Nanihan ng mga taxi driver ko, laging short, 150, 200. Mahina, sabi nila mahina. Pero ako, lagi ako may isang sakong bigas. Alam na misis yan sa bahay. Alam mo bakit yan? Tuwan-tuwa yung dahil ako laging okay. Hindi ako, may gasolina, hindi ako nagkakautang sa loob ng 2 taon na taxi. Kahit linggo. Naman hindi ko sabihin. Hindi mo makakatasan yun kasi hindi mo sinusubukan magtiwala. Patakuhin kayo ng espiritu ng pananampalataya. Hindi kayo papahiyaan yun. Kaya pangalawa na nais kong bigyan ng pansin, ang espiritu, ang pananampalataya ay espiritu na may kapangyarihang magkakilos sa isang tao. Ang tao po ay pinakikilos ng iba't ibang espiritu tulad ng sinabi. May mga tao pinakikilos ng pangarap sa buhay. Espiritu ng pangarap sa buhay. May mga tao pinakikilos ng espiritu ng material na bagay. May mga tao pinakikilos ng jowa. Kasi nung sasakayon ko, mas minsan, mas pinapalagahan mo pa yung jowa mo kaysa iyong magulang. May mga tao pinakikilos ng sanlibutan. May mga tao pinakikilos ng takot. 2 Timothy chapter 1 verse 7, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos na espiritu ng katakutan.
Sabi ko sa inyo eh, kahit ako naranasan ko nga yan. Piluin ko yun, taxi ka, nakaparada dyan, hindi naman gumagana. Papayaran mo yun, 1.5. Ang gasolina ng alam ko, 1.5 din yun, 1,024 oras, mura pa ang gasolina. Sabi rito sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos na espiritu ng katakutan kundi ng kapangyarihan ng pag-ibig at ng kahusayan. May mga taong pinakikilos ng problema. May mga taong pinakikilos ng droga. Pinapatay nila. Pumapatay sila ng mga buhay under ng impluensya ng droga. Hosea chapter 5 verse 4, dahil sa kanilang mga ginawa, hindi na sila makapanumbalik sa Diyos sapagkat nasa kanila ang espiritu ng kasamaan at hindi nila nakikilala si Yahweh. May mga tao pinakikilos ng pera. May mga kapatid dapat natin makilala natin kung anong espiritu ang nagpapakilos sa atin dahil hindi natin ito magkakapi malibang makilala natin kung sino ang nagpapakilos sa atin. Ephesians chapter 6 verse 12, sapagkat ang ating pakikibagay hindi sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahalan ng kadiliman ito sa sanlibutan, laban sa mga ungol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kailaasan. Yun daw ang kalaban natin, espiritu. Kapag hindi mo alam kung paano yan, kalabanin, isang araw masusumpungan mo na nasa masalimuot ng takbo ng buhay. Kung ang espiritu na nagpapakilos sa atin ay ang espiritu ng pananampalataya, masusumpungan natin ang ating sarili kung saan kinakausap tayo ng Panginoon. Dahil yun na nakita natin kay Zacchaeus. Dumating dahil sunod-sunuran siya doon sa tulad ng espiritu sa kanya. Ang malayo nila, nalam niya, nasa ibabaw na siya ng puno ng sigumoro at kinakausap siya ni Jesus, bumaba ka dyan dahil kailangan ako'y tumuloy sa iyo. Pag ang isang tao ay pinakikilos ng espiritu ng pananampalataya, magagawa mong lumakad sa imposibleng bagay. Nakita natin yan kay Pedro. Tinutuloy siya ng kanyang sobrang pananampalataya sa Panginoon. Panginoon, ikaw ba talaga yan? Oo, ako ito. Pupunta ko dyan. Halika. Kaya kailan hindi tinigilan ng Diyos ang taong impluensyado ng espiritu ng pananampalataya. Hindi na titigilan ng Panginoon dahil yan idadalhin ka sa ating Panginoon. Sa harapan ng ating Panginoon. Pangatlo, dito ako magtatapos ang pananampalataya, yung espiritong parating uhaw na hindi kailanman nasisiyahan. Kaya kung mayroon ka espiritu ng pananampalataya, hindi ka masisiyahan sa ginagawa mo. Iisip ka natin at iisip ng mga bagay na gagawin mo na pinakamabuti sa buhay. Noong una, ang nais lang ni Zacchaeus makita ang Panginoon at hindi lang niya nakita, kinausap pa siya at tumuloy pa sa bahay niya. Ngunit mapapansin natin, hindi pa siya nasiyahan sa ganun. Tumayo pa siya at inilabas ang kanyang kayamanan at ipinamigay sa mga tao. So, ibig pagpapakita na ang taong may espiritu ng pananampalataya ay hindi kontrolado ng material na bagay o pera. Kaya ang taong pinagaharian ng espiritu ng pananampalataya, hindi yan patatakbuhin ng pera. Hindi yan kontrolado ng pera tapos ipinamimigay niya ang pera. Kaya ngayon, dito naranasan ko, may bagong sakot. Unang sakot niya sa kanyang trabaho. Pero ito'y pa lang, unang sakot. Pinigay dito sa kawain ng Diyos. Ito ang puso ko, sabi ko, ibalik mo. Ayaw ba? Ayaw ni man. Ibalik na lang. Sabi yung ibili na lang niya ng mga ano yung kapatid niya. Yung damit, maayos ang ano. Papa, delikado, ayaw daw. At saka baka kung binalik mo, hindi na rin dumalo.
Kasi may gumawa na dito, unang sahod niya, pagkatalapi, ibinalik ko, pinapalik ko talaga. Kasi panata nila yun, ginagawa nila yung ginawa ng Geser na unang sahod niya. Ibinibigay niya sa tawain ng Diyos. May gumawa rin, pag nabigay, pinalik ko, ay hindi na bumalik. Hindi mo na nakita, isang tao na mahilig. Ang tao na sa ilalim ng Espiritu ng pananampalataya, ang prinsipyo ay ang magbalik. Kung hindi ka marunong magbalik, hindi ka pananampalataya mo nasa dila na. Ang pananampalataya mo, katulad ng pananampalataya ng demonyo na sinasabi ni Santiago, maging ang demonyo ay sumasampalataya rin nanginginig pa. Saan mo makikita yun? Kaya yung mga tao yun, yun ang akusahan, silang diskaya. Hindi mo makikita, sasabihin mo, tanungin mo sila, may pananampalataya ba kayo sa Diyos, sasabihin nila meron. Pero bakit hindi nila binabalik? Yun ang kurap niya sa Rose Valley. Yun ang kurap nila sa kaban ng yaman ng bansa. Sino sa kanila ang nagpapalik? Pero tanungin mo sila, may mga relihiyon sila. Tanungin mo sila, sasabihin nila may pananampalataya sila sa Diyos. Pero hindi marunong magbalik. Si Zacchaeus, nang siya'y kontrolin ng Espiritu ng pananampalataya, ang unang umiral sa kanya, ibabalik niya lahat na nakurakot niya. Yun ang sabi niya eh. At kung ako'y makadala, ibabalik ko pa ng mga 4 na beses. Kaya yan po ang matatandaan ng isang tao'y influensyado ng Espiritu ng pananampalataya. Nagiging siya, natututo siyang magbalik. Makikita natin dito sa buhay ng lalaki si Cornelio. Sa Acts chapter 10, verse 1 hanggang 4. Ano sabi roon? Bakit kumailang lang mula sa trono ng Diyos ang ginagawa ni Cornelio? Sapagkat sa lahat ng biyaya at pagpapalang dumarating sa buhay niya, ibinabalik niya sa Panginoon. Naglilimos siya. Hindi siya kontrolado ng pera. Ako ba yun? Isang halimbawa, Lucas sa chapter 7, verse 15 to 16. Yung lalaking kitongin, 10 sila. Humingi sila ng tulong, ng kagalingan sa Panginoon. At sabi ng Panginoon, pakita kayo sa mga saserdote. Para patunayan kayo magaling na. Nang makita nung isa, Samaritano pa naman, na siya'y tumaling, nagbalik sa Panginoon. Lumuhod sa harapan ni Jesus at nagpatira pa at nagpasalamat sa Diyos. Kaya ang tao may pananampalataya, hindi maaari hindi ang babalik. Hindi siya magbabalik. Magbabalik niya ng pagpupuri sa Diyos, pagpapasalamat, pagsamba, pagkakilala sa Panginoon. Kasama na yung pananalapi. Marami kang ibabalik. Kaya ang tao na sa influensya ng Espiritu ng pananampalataya, ang hanap lagi niya ay pinakamabuti. Kapag yun, pag umiiral sa iyo, pag totoo ng Espiritu ng pananampalataya yung nasa sa iyo, gagawa ka lagi ng pinakamabuti. Mag-iisip ka ng pinakamabuti. Hindi ka mananatiling nakaupo ka lamang sa isang lugar. Gagawa ka naman pinakamabuti. Makikita natin yan doon sa tinaguriang babaeng, dakilang babae na nanggit ni Eliseo. Sa 2 Kings chapter 4 verse 8. 2 Kings chapter 4 verse 8, na sabi doon, napuna ng babae, mayaman ito, dakilang babae na magkabanggit eh. Napuna niya na si Eliseo ay dumadaan doon sa kanyang bakuran. Sa labas ng bakuran ng bahay niya, sumampalataya sa sabi niya, tao ng Diyos. Ginawa niya, inalok niya, pinakain niya. Kain po kayo. At laging gano'n ang ginagawa niya. Pero hindi na siya nasihan na gano'n laging ginagawa niya. Noong unang dagi ng babae, pinakain niya si Eliseo ng tinapay. Pagtagal-tagal, nag-isip pa siya ng higit sa kanyang ginagawa na pagpapakain sa propeta. Anong sabi dito? Ipinagpatayuban niya ito ng silid na matutuluyan sa tabi ng kanyang bahay. Kaya doon mo makikita ang taong under ng influensya ng Espiritu ng pananampalataya. Gagawa at gagawa yan ng higit at higit. Hindi na masisiyahan sa kanyang katayuan. Yun ang makikita natin kay Zacchaeus.
Ang unang gusto lang niya makita, basahin yung gusto niya makita kung sino yung Jesus. Hindi niya namamalaya, nasa influensya na siya ng pananampalataya. Kaya nung siya makita niya ang Panginoon, hindi siya tumigil na nakita lang niya ang Panginoon. Hindi siya tumigil na nakausap niya ang Panginoon. Hindi siya tumigil na naging bisita niya ang Panginoon. Ano pa ang ginawa niya? Ang lahat ng aking kayamanan at mga nakulimpan ko sa taong bayan ay ibabalik ko ng makaapat na beses. Kaya ang sabi ng Panginoon, nirecognize niya ang pananampalataya sa Kristo. Dumating sa tahanan ito ang pananampalataya o ang kaligtasan. Kapag sa may tigil ni Abraham. Sa aking pagtatapos, ang pananampalataya ay isang aspeto na napakahalaga sa sino mang tao. At ang tao wala nito'y kahabag-habag. Bakit? Sapagkat sabi ng Juan chapter 3 verse 18, hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak. Ngunit hinatulan na ang hindi sumampalataya sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Kaya ang pinakamabigat na kasalanan ng tao ay kawalan ng pananampalataya. Makikita mo yan sa iyo. Maunawaan mo yan. John chapter 3 verse 36, ang sumasampalataya sa anak ay kay buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay sumasa kanya. Yan 3:36 yun, doon makikita yun. Ang sabi rito, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi tumatalima sa anak. Sa English, he that believeth on the Son has everlasting life, and he that believeth that the Son shall not see light. Ito yung sabi ng salita ng Panginoon. Ano sabi dito? Ang hindi tumatalima. Dito, ipinapakita na ang pananampalataya pala ay pagtalima. So, kung hindi ka tumatalima, hindi ka umaaksyon, wala kang pananampalataya. Wala kang espiritu. At mag-ingat ka. Baka ang espiritu na nagpapatakbo sa iyo, masumpungan mo na lang. Masalimuot ka ng kataliwan. Dahil uulitin ko, ang lahat ng tao ay may espiritu na nagpapatakbo. Piliin mo kung ang espiritu na gusto mo magpatakbo sa iyo. Espiritu ng pagkahumaling sa mga babae, sa mga lalaki, espiritu ng jowa, espiritu ng barkada, ano nakakatakbo sa buhay. At dito ipinakita ang pananampalataya ay pagtalima o pagsunod sa Panginoon. Pagsunod saan? Doon sa espiritu na nagsasalita sa atin tulad ng kay Sakilin. Iyon natin ang ating mga ulo, nanusap ang sa simple, kaya ang aking illustration, mas nasira ang buhay niya dahil may espiritu bumubulong sa kanya. Yun ang totoo na. Sakasaan niya. Dinala siya sa masalimuot na takbo ng buhay. Ikaw, pag-araw ng linggo, anong espiritu ang nakakakinggan mo? Marami kang gawain. Huwag ka nang munang gumaling. Saan ka dinaka na? Anong pinakamalakas na tinig sa iyo, lalo na pag-araw ng linggo? Influensyado ka ng anong klase ng espiritu. Espiritu ba ng pananampalataya? Sa aking sinabi, ang tao nasa influensya ng espiritu ng pananampalataya, dinadala ka sa maayos. Dinadala ka sa kapayapaan. Dinadala ka sa maayos na. Lahat tayo ay tumayo. It is the name of Jesus. Hallelujah. Ang tao nasa influensya ng espiritu ng pananampalataya, walang kasisiyo. Hindi siya mapapahiya. Ganda-ganda sa ako. Dalawang taon ko na patunayan niya. Lagi ako may taxi sa harapan ng gawain ng Diyos. Nakating gayon. Tumatakbo ang oras doon. Hindi ako nabibigo, hindi ako nagkakautang. Ito'y patunay na ang tao na
na impluwensya ng pananampalataya ay hindi malalagay sa kaibigan. Naranasan din ni Beth, narinig ko sa kanyang asawa. One time, nag-iisip si Beth, sabi niya, may demo ako. Hindi ako makapag-demo ngayon dahil mag-iba-iba na natin dito natin sa pasunod. Sabi niya, magpapagalitan ako. Basta kasi yung demo niya, kinansel ng manager niya. Sabi lang siya na, dahil wala naman ako mag-i-demo dahil nasa church na. Saan mo kaya yung ibig ko sabihin? Hindi na kapag alam ng Diyos na sa impluwensya ka ng Espiritu ng pananampalataya, kapag kasama mo ang Diyos, yun ang dapat natin maunawaan. Kaya sa oras na ito, sa nasa online, magpapakasakali akong meron nakakapakinig ng aking pangungusap. Anong espiritu ang gusto mong magpatakbo ng buhay? Espiritu ng takot? Espiritu ng pera? Espiritu ng problema? Kasi ang tao nasa espiritu ng problema kung saan sumusunod niya. Kung ano-ano ang ginagawa niya. Anong gusto mong magbabaw sa iyo? Gusto ko bang maranasan ng espiritu umilos sa buhay ni Sakeo? May office niya. Marami siyang gawain sa kanyang opisina. Pero namalaya na lang siya. Hindi na siya ng espiritu ng pananampalataya sa ibabaw ng tubo ng Sikahor. Pinagtatawanan siya. Pero doon niya nakita at naranasan ang pag-ilos ng Diyos sa buhay niya. Ang katayaan mula sa pagkakahamon sa salapi. Kaya kung ikaw yan, hindi mo pa nakikilala ang Panginoon, alam mo, may bumarating sa parte ng buhay mo na parang meron kang ginagawa na hindi mo gusto. Kailangan mo sa Jesus. Huwag mong hintayin tuluyang masira ang buhay mo. Dahil sa espiritu ng droga, espiritu ng kasalanan, espiritu ng sanlibutan, espiritu ng barkada, ikaw nakakalam yan. Makikita mo yan ang kumukontrol sa inyo. Para makalayaan yan, kailangan mong tanggapin si Jesus bilang Panginoon na nabalikas ng buhay. Kaya sa oras na ito, papunanahan kita ng panalangin ng pagtakot sa Panginoon. Ulitin mo panalangin ito, Panginoon Jesus. Inaamin ko po na ako'y naging makasalanan. Sunod-sunuran ako sa Espiritu nagtuturo sa akin. At alam ko naman na ang bunga ay pagkakasala. Pero wala akong lakas para makalaya. Pero sa oras na ito, napakinggan ko ang iyong salita. Panginoon, sinasampalatayanan kita. At dahil dito, tinatanggap kita bilang aking Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Binubuksan ko ang aking puso, inaalayahan kitang pumasok, maghari sa buhay. Panginoon, isulat mo rin ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa iyo po rin pagbabalik, makasama ko ako doon sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Papatuloy ko ang panawagan, ikaw ang hindi nakakakilala ng iyong personalidad. Ang sabi ng Bible, wala nakakakilala ng espiritu ng tao kundi ang may katawan. Ano ang pinakamalakas na espiritu na sumisigaw at kumukontrol sa buhay? Ikaw ang nakakaalam mo. Pero nais ko kung hamunin ka, kailangan mong ibabaw sa iyong espiritu ng pananampalataya. Yun ang dahilan kaya napakahalaga na lagi dapat nasa gawain ng Diyos. Dahil ang pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Romans chapter 10, verse 17. Kaya sa oras na ito, kilalanin mo ang sarili mo. Gaano kalakas ang tinig ng espiritu ng pananampalataya sa iyo. Mahina ba? Hindi ka makontrol. Lumapit ka sa ulo. Diba
ko susulong at uunlad ang buhay mo. Bukas ang kanta. Amen. Pray in the name of Jesus. Lord of God, in the name of Jesus. God, hallelujah, mag-usap ka sa iyong mga anak na bilang Diyos. Lord, pagharian mo ng iyong Espiritu ang iyong mga anak. Kontrolin sila ng palataya na bilang Diyos sa kanilang buhay. Sabagat ito na makapagbabago sa buhay nila na bilang Diyos. O sinasabata mo ang Espiritu ng pag-aalinlangan, ang Espiritu ng problema, Espiritu ng pagkatakot, sinasabata ko sa banal na Diyos. Ang Espiritu ng sanlibutan, ang impluensya ng sanlibutan sa kanilang buhay nila ang sinasabata. O sa banal na dugo ni Jesus na nagkakasalit. O pagkalihin mo po, Panginoon, ang iyong Espiritu sa iyong mga anak. Lord, o tulungan mo sila lumago dahil ang iyong Espiritu sa iyong harapan ng iyong Diyos. Yes, Lord, o God, pagpalagi mo po, Panginoon, ang iyong mga anak. God, mag-usap ka sa kanilang buhay. Yes, Lord, o God, pagyamanin mo po, Panginoon, ang init ng Espiritu ng pananampalataya sa puso ng iyong anak. Yes, O Lord, o God, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, o God. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Yes, O God, hallelujah. Lord, o God, ang mga bagay na hindi ko kayang sabihin, ang mga bagay na hindi ko kayang na ipakita sa kanila, Panginoon, ikaw ang magpahayag, Panginoon, palakasin mo ang ibig ng pananampalataya sa kanilang mga puso at ilang Diyos. Yes, O Lord, O God, in the name of Jesus, hallelujah. Dahil ang ito kayo, awitan natin ang Panginoon. Praise the name of Jesus, hallelujah. Praise the name of Jesus, hallelujah. Pour out your Spirit, pour out your Spirit on me. Pour out your Spirit, pour out your Spirit, pour out your Spirit on me. Pour out your Spirit, pour out your Spirit, pour out your Spirit on me. Spirit, in your temple. Spirit, in my life. Spirit, I am calling. Spirit, yes, amen. Yes, Lord. God, purihin natin ang pasalamatan ng ating Panginoon. Yes, God. Hallelujah. Salamat po. Salamat po, God, maraming salamat sa iyo. Thank you, Lord. Hallelujah. God, maraming salamat sa iyo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. God, hallelujah. God, maraming salamat, Panginoon, sa iyong biyaya o God, mga bagay na hindi ko kaya paglinawin. Ang mga bagay na hindi ko kaya ipahayag, ikaw ang magsalita sa kanilang mga buhay at ilang Diyos. Maraming po salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. God bless you po sa inyo lahat.